Isang ordinaryong pag-uwi lang sana mula sa bakasyon. Pero sa loob ng Vancouver International Airport, biglang nagbago ang lahat. Isang Pinoy ang nabigla nang mapahinto siya ng customs. At sa loob ng kanyang maleta, may natuklasang dalawang bagay na hindi niya inaasahan na magpapabago sa biyahe niya. Corned beef at chicharon. At dahil dito, humarap siya sa isang multang halos 53,000 pesos. Isang simpleng dilata, kapalit ang malaking halaga. Pero bakit nga ba napakahigpit ng ibang bansa pagdating sa pagkain? Ano ang mga bawal dalhin na hindi alam ng karamihan? At paano ito naging babala para sa libu-libong OFW at biyaherong Pilipino? Ito ang kwento sa likod ng viral na pagkakahuli at ang mga hindi natin napapansin na panganib sa likod ng isang maling item sa bagahe. Maraming Pilipino ang nagulat sa nangyari. Corned beef lang yun. Bakit parang kriminal ang trato? Pero kapag mas sinilip natin, makikita nating hindi ito simpleng issue ng pagkain, kundi isang seryosong patakaran na nakaugat sa biosecurity ng bawat bansa. Sa Canada at United States, napakahigpit nila sa anumang produktong maaaring magdala ng animal disease o kontaminasyon. Kahit dilata pa ito, kahit sealed, kahit galing sa kilalang brand, may mga sangkap na hindi pumapasa sa kanilang national health standards. At dahil dito, ang mga processed meat katulad ng corned beef, luncheon meat at iba pang klasing pork products ay automatically red flag sa mga airport scanner. Buti na lang mahinahon at maunawain ang officer. Hindi siya pinagmulta pero binigyan siya ng malinaw na babala. Sa bandang huli, pinakain sa kanya ang Chicken Joy doon mismo sa tapat ng inspection area para hindi na niya ito maipasok sa bansa. Dahil dito nagkaroon ng malawakang diskusyon online. Bakit bawal ang Jollibee? Hindi naman pork, hindi naman raw. Samantalang ayon sa food importation rules ng Japan, mahigpit silang tumututok sa mga lutong pagkain lalo na kung may sangkap na karne at hindi nila alam kung paano ito niluto, paano inimbak at anong ingredients ang ginamit. Ibig sabihin kahit paborito mong Chicken Joy, kung hindi ito pasado sa regulations, bawal talaga. Kaya naman simula nang kumalat ang video, libo-libong OFW at first-time travelers ang biglang natauhan. Hindi pala lahat ng pagkain mula Pinas ay pwedeng dalhin kahit pa sealed, bagong luto o kilalang fast food brand. At kung akala mo sa Japan lang mahigpit, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Sa susunod na bahagi, aalamin naman natin kung ano ang pwede at hindi pwedeng dalhin ng mga OFW papuntang Japan base sa mismong karanasan ng isang taong 5 taon nang nakatira roon. Samantala, matapos ang iba't ibang kwento ng paghigpit sa mga airport, may ibang OFW naman na nagbahagi ng mas malinaw na picture tungkol sa kung ano ang pwedeng dalhin papuntang Japan. 5 taon na siyang nagtatrabaho doon, kaya't kabisado niya ang pasikot-sikot ng mga airport rules, lalo na sa pagkain. Ayon sa kanya, hindi lahat bawal at marami ring pagkain na ligtas dalhin basta tama ang pag-iimpake. Tulad na lang ng ketchup, bagoong, liquid seasoning, dahon ng laurel, tuyo at tinapa basta vacuum sealed at walang tagas. Aminado siyang marami ring Filipino products sa Japan, pero dahil import ang mga ito, doble o triple ang presyo. Dahil dito, para sa mga first-time OFW, malaking tulong ang pagdadala ng sariling supply ng pagkain mula Pilipinas, lalo na kung limitado ang budget. Maraming trainees ang may 1-month training muna bago sumahod, kaya sobrang praktikal na may dalang instant noodles, canned goods, mga pampalasa, at iba pang pagkaing kayang tumagal ng ilang linggo. Kaya naman, ang pagdadala ng sariling baon mula sa Pinas ay hindi lang simpleng tip, kundi survival strategy para sa mga bagong salta sa Japan. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki habang nag-a-adjust ka pa sa bago mong trabaho at bagong buhay. At dito na pumapasok ang mas mahalagang tanong. Kung may mga pwede, ano naman ang mga bawal?
at bakit mas mahigpit pa ang iba sa tingin natin. Samantala kung may mga pagkaing pwedeng bitbitin papuntang Japan, mas mahalagang alam mo rin ang mga bawal. Dahil dito madalas nasisiro ang mga Pilipinong first time pa lang lumalabas ng bansa. At minsan, kahit ilang beses ka nang nagbibiyahe, may mga patakaran pa ring nagbabago taon-taon. Ayon sa mga OFW na matagal nang naninirahan doon, ito ang pinaka-common na bawal. Mga pagkaing may buto tulad ng munggo at ilang uri ng beans. Chicharon dahil galing sa pork at high risk sa food safety. Jollibee meals at iba pang lutong pagkain kahit sealed pa. Power banks at device na may battery bawal sa check-in, dapat hand carry. Liquids over 100 ml tulad ng lotion, pabango, gel at liquid cosmetics sa hand carry. At dito madalas pumapalya ang maraming pasahero. Iniisip nila na dahil nakasanayan sa Pilipinas, ayos lang dalhin ang mga ito. Pero sa Japan, kahit maliit na bote o maliit na pagkain, kapag lumabag sa rules, abala ang aabutin mo. Kaya naman, bago ka pa mag-impake, dapat alam mo na kung alin mga items ang high risk. Isang maling bagay lang ang mailagay sa maleta at pwede itong magresulta sa confiscation, interrogation o kahit delayed flight. Dahil dito, marami ng OFW ang natutunang mag-research muna bago bumiyahe. Mas mabuti nang maging maingat kaysa magbayad ng mahal o maipit sa mahabang proseso sa airport. At kung akala mo'y ito na ang dulo ng kwento, may isang mas malalim na aral pa tayong dapat pag-usapan. Ang pinakaugat kung bakit nangyayari ang mga insidenteng ito. Sa dulo ng lahat ng kwentong ito mula sa corned beef sa Canada hanggang Jollibee meal sa Japan, isang mas malinaw na aral ang lumilitaw. Ang problema ay hindi ang pagkain, kundi ang kawalan ng kaalaman. Maraming Pilipino ang nagbibiyahari sa unang pagkakataon, dala ang excitement at mga paboritong pagkain gusto sanang ipasok sa bagong bansa. Pero samantala, ang iba't ibang bansa ay may kanya-kanyang patakaran at seguridad na hindi pwedeng baliwalain. At kahit gaana pa kaliit na item, isang delata, isang chicharon o isang burger, kung labag sa food safety standards nila, agad itong haharangin. Dahil dito, malinaw na hindi sapat na mag-impake lang. Kailangan natin unawain ang mga customs rules, mga bawal na pagkain at ang mga around items bago tayo lumipad. Hindi ito para pahirapan tayo, kundi para protektahan ang kanilang bansa laban sa sakit, kontaminasyon o anumang panganib na maaaring makalusot. Kaya naman para sa OFW man o turista, malaking bagay ang simpleng pagre-research. Isang mabilis na paghanap online, isang tanong sa airline o kahit paghingi ng tips sa mga nauna na, lahat ng ito ay makakasagtas sa iyo mula sa multa, abala at tensyon na naranasan ng marami. Sa huli, ang kwento ng kababayan nating na-hold sa Vancouver ay hindi lang tungkol sa corned beef. Ito ay paalala na sa bawat biyahe, may responsibilidad tayong sundin ang mga patakaran. At minsan, ang maling akala, kahit gaano kaliit, ay may malaking kapalit. Ang tanong na lang, handa ka na bang bumiyahe ng mas may alam kaysa dati? Sa bawat Pilipinong umaalis ng bansa, may baon tayong pangarap, takot at pag-asa. Pero samantala, bit-bit din natin ang mga simpleng gawi mula sa Pilipinas tulad ng paglalagay ng paboritong dilata, pasalubong o sariling panlasa sa pagkain. At dito madalas nagsisimula ang problema. Hindi natin nakikita na isang maliit na bagay na inilalagay sa maleta ay may katumbas na batas sa ibang bansa. Kaya naman kapag na-hold, na-interrogate o na-penaltize isang OFW, hindi lang pera ang nawawala kundi oras, lakas at moral. May iba pang halos hindi nakaalis sa connecting flight, may iba pang halos mag-offload at may ilan pang halos mawalan ng trabaho dahil sa simpleng di ko alam. Dahil dito, napakahalagang maging mas mapanuri kaysa dati. Sa panahong ngayon, isang search lang online, isang tanong sa airport officer o isang mensahe sa kapwa OFW ay pwedeng makaiwas sa malaking abala. Hindi mo kailangang matutunan ang leksyon gaya ng ibang kababayan na napipilitang magbayad ng 53,000 pesos dahil lang sa isang corned beef na hindi niya naman daw sinadyang dalhin. At kung tutusin, hindi ito tungkol sa pagdadeklara lang ng pagkain. Ito ay tungkol sa pagdadeklara ng pagiging handa. Pagdadeklara na kaya mong panindigang ang bagong buhay na tatahakin mo.
at pagdedeklara na hindi mo hahayaang masira ng isang maling item ang pag-alis mo papuntang ibang bansa. Sa dulo, ang biyahe ay hindi lang tungkol sa paglipad, kundi sa pagdadala ng tamang kaalaman para hindi ka na maging susunod sa listahan ng mga naiipit, naharang o napatawan ng mabigat na multa. Habang mas dumarami ang kwento ng mga nahuhuring Pilipino sa airports, mula corned beef sa Canada, chicken joy sa Japan, hanggang chicharon sa Middle East, mas lumilinaw ang isang katotohanan. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa mundo ng international travel. At samantala, habang patuloy tayong umaasa sa mga kwento ng kaibigan o kapitbahay, may mga bagong batas at pagbabago na hindi natin napapansin. Dahil dito, nagiging madali para sa isang maliit na pagkakamali na maging malaking problema. Isang maling item sa maleta, isang hindi na dedeklarang na pagkain, o isang bagay na akala mo okay lang pero sa ibang bansa, high risk pala. Kaya naman hindi sapat ang simpleng okay na siguro to. Hindi sapat ang kanina naman sa Pinas pwede. Kailanang mas maingat, mas alerto at mas updated tayo kaysa dati. Pero may mas malalim pang punto dito. Kung ganito kahigpit ang mga bansa sa mga bagay na nakikita, paano pa kaya sa mga bagay na hindi natin napapansin? Mga bagong restrictions, bagong technology sa airport scanning, bagong rules na ipinapatukad ng hindi agad na ipapaalam sa publiko. Lahat ito maaaring sumalubong sa isang biyahero na walang ideya. Samantala, habang tumataas ang seguridad sa iba't ibang bansa, tumataas din ang responsibilidad ng mga Pinoy na maging handa, hindi lang para maiwasan ang multa, kundi para mapanatili ang sariling reputasyon bilang traveler at manggagawa. Dahil ang isang aberya, kahit maliit, ay maaaring makaapekto sa trabaho, immigration status o maging sa susunod mong biyahe. At sa dulo, may isang tanong na hindi maiiwasang itanong ng bawat OFW. Kung ganito karaming bawal, ano pa kaya ang susunod? Isang tanong na walang mabilis na sagot pero may malinaw na direksyon. Mas kailangan nating mag-research, maging mapanuri at maging handa kaysa dati. Dahil ang mundo ng travel ngayon, mas mabilis magbago kaysa sa inaakala natin.